Purihin ninyo ang Panginoon, nagkilay ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nagilay ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kumusta po kayo? Sana po kayong lahat na sumasali sa ating banal na misa ay nasa mabuti at magandang kalagayan. Minsan pa tayo ay nagsama-sama para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Nakita po ng mga scientists na sa pamamagitan daw ng pagpapasalamat ay gumaganda ang kaisipan ng tao. Ang tawag po nila that gratitude is the lubricant of the mind. Kaya nga po kung kayo ay ngayon nalulungkot, nag-aalala, nadidepressed, nagagalit, first thank the Lord. Gagaan po ang inyong nararamdaman. There is always something to thank God for what is happening in our life. Alam ko din po, napakarami niyong mga dasal at dalangin. Sa mga may sakit, pinagdarasal nila na gumaling sila. Sa ating mga kapatid na nahihirapan, na makabayad na sa utang. Sa mga iba na misis na may problema sa kanilang mga asawa na tumino, umayos na ang kanilang mga relasyon, ugnayan at pamilya, napakarami natin hinihiling sa Diyos. Pero mga kapatid, kung gusto niyo pong masagot ng Diyos ang inyong mga dasal at dalangin, kung gusto niyong makita, makuha, makamtan ang inyong pinapanalangin, pinapaalala sa atin, napakaganda ng unang pagbasa, na hanapin natin ang karunungan. Seek wisdom. Because with wisdom, all of these good and gracious things will come to you. Huwag mong hahabulin ang pera, ang kalusugan, ang kapangyarihan, ang kapayapaan. Isa lang dapat ang iyong hanapin sa iyong buhay. Karunungan. Wisdom. At para sa ating mga Katoliko, ang karunungan ay hindi lang kaisipan. It is not only information, it is not only data. Hindi lang po hangin na lumilipad yan. But wisdom for us is real. It is flesh. It is Jesus. Isang tao, Diyos na nagkatotoo, nagabay natin. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ngayon, seek Jesus, who is wisdom in person, and everything will be given to you. Hindi mo kailangan habulin ang mga mabubuti at magagandang bagay sa buhay na ito. Hanapin mo lang, habulin mo lang, manatili ka, maging tapat ka kay Jesus, and everything will be added unto you. Yan po yung ating pinagdarasal. Naway, pagkagising natin, araw-araw, hanapin natin ang karunungan, hanapin natin ang Panginoong Jesus, para lahat ng ating mga dasal at dalangin ay
makamtan natin hanggang sa buhay na magpasawalang hanggan sa kalangitan. Sa napakaraming beses, mga kapatid, aminin natin ngayon bago ang misa na hindi ang Diyos, hindi ang kanyang karunungan, ang ating inasam, hinanap. Kaya naman tayo ay naghihirap at nagdurusa ngayon. Tayo humingi ng kanyang pagpapatawad para makita tayong kahit na kakaunti, karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo mo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya.
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakita sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya. At makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roong mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya't ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakain may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.
Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino nagdala ng langis. Bukod pa na nasa kanilang ilawan. Nabalaam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang mga 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, "Bigyan nyo naman kami ng kakaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon naman ng mga matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating naman ang lalaking ikakasal. At ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. At ipiniid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Ano po ang ating dasal at dalangin ngayong paparating na linggo? We pray that we would see something good in this coming week. Believe that something beautiful, gracious, and amazing will happen to you this week. Napakagandang dasal po, no? Na ganyan mo uumpisahan ang bagong linggo. Sasabihin mo, "Panginoon, naniniwala ako, I declare something good and wonderful will happen to me this week." Dahil tandaan nyo ang sinasabi ng Panginoon, "What you believe, you shall receive." Amen? Kaya nga po, hindi nyo pansin, pag pinapaniwalaan mo na napakamalas mo, merong masama na mangyayari sa iyo, di ba kadalasan, yan po yung ating nararanasan? Kaya nga, believe to receive. Paniwalaan nyo po, may mabuti, may maganda, may nakakamangha na mangyayari at matatanggap mo ngayong linggo. Amen? Do you believe? I pray that you believe so that you can receive God's grace, God's love, something amazing this week. May kwento po ako sa inyo. May 2 pong boss. Mataas po ang katungkulan nila sa kanilang mga kumpanya, mayayaman. Minsan, itong 2 boss na ito, nagiinuman, magkumpare, magkaibigan. Pero habang sila po ay nagkwekwentuhan, nalabas po nila yung kanilang sama ng loob dito po sa kanilang mga boy, mga katulong, assistant sa kanilang kabahayan, sa kanilang mga tahanan. Sabi po nung isang boss, "Alam mo pare, itong isang boy ko, walang isip, napakatanga." Pardon for the term po, ha? Pasensya na po kung nagagamit ko.
yung terminong yon. Napakatanga niya. Bakit mo naman nasabi, pare? Sabi po nitong isa. Tignan mo, tinawag po niya, ito pong boy. Boy, dito ka na. Lumapit. Puntahan mo nga ako doon sa opisina ko. Sabihin mo, umuwi na ako. Gabi na. Ito pong boy sabi naman, opo sir, opo sir. Biglang umalis. Tignan mo lang, naniwala sa akin, umalis. Nakikita na nandito na ako. Sumunod naman doon sa aking inuutos. Hindi ba? Walang isip yon, hindi ba? Napakatanga niya. Ito pong pangalawa na boss sabi niya, pare, wala ka dito sa boy ko. Mas walang isip, mas tanga itong aking boy. Tignan mo, tinawag po niya yung boy niya. Boy, dito ka nga. Lumapit po yung boy niya. Tapos, sabi po nitong boss, boy, bumili ka nga ng 10 red horse. Ito yung 20 pesos. Tinanggap po ng boy yung pera. Sabi naman po, opo sir, umalis. Tingnan mo na, napakatanga, sumunod sa akin. Paano ka makakabili ng 10 case ng beer? 20 pesos lang ang tinanggap niya. Hindi ba walang isip yon? Pero ito po, itong dalawang boy, naglalakad po sa daan, nag-usap itong dalawang boy. Yung pong isa sabi niya, alam mo, itong boss ko, napakatanga. Walang isip. Pinapapunta ba naman ako doon sa office niya? Pinapatawag siya? May cellphone kaya yun? Bakit hindi kaya niya tawagan yung sarili niya? Pinagod pa ako? Di ba napakatanga? Sabi po ng boy. Ito pong pangalawa, sabi niya, mas tanga ang boss ko. Binigyan ba naman ako ng 20 pesos? Pinapabili ako ng 10 case ng beer? Bakit tanga siya? Sabi po ng boy. Ang bigat kaya ng mga beer na yon, 2 lang tayo, paano natin mabubuhat yung 10 case na beer? Dapat 10 tayong magbubuhat. Di ba mas tanga siya? Kayo po, sino po sa tingin niyo ang mas tanga? Di ba napakasakit sa ating mga tenga pag naririnig mo yung salitang iyon? Walang isip, tanga, bobo, nakaka-insulto po sa atin. Alam niyo po, kahit na sa mga mahihirap, sa mga walang pinag-aralan, nasasaktan. Pag tinatawag mo na bobo ka, wala kang isip, tanga ka, masakit po. Dahil yan ang katotohanan. Wala sa atin ang gustong maging tanga. Pero ang masakit na katotohanan, minsan, meron tayong mga ginagawa na nagiging tanga tayo. Minsan, aminin niyo po, meron tayong mga nagawa na nawala ang ating ulo, ang ating mga isip. Diba? Sino ba sa atin ang hindi pa nagkamali na pinagkatiwalaan? Kala mo katiwa-tiwala, binigay mo sa kanya ang lahat, anong ginawa? Tinakbuhan ka, inubos yung pera. Diba? Marami din po sa atin nagkamali sa minahal. Kala mo, kaibigan mo, kala mo, mamahalin ka din niya, sinakripisyo mo ang lahat para lang ipagpalit ka. Di ba? Marami din po sa atin nagkamali sa mga desisyon. Nung nagkamali tayo, nalugi ka man sa business, bumagsak ka sa board exam, ano sinasabi mo sa sarili mo? Napakatanga mo! Di ba? Sino ba sa atin ang hindi nagkamali at nagkasala? Alam naman po natin ang tama, ang mabuti, pero paulit-ulit tayong nakakagawa ng kasalanan. At pagkatapos nating nagawa ang kasalanan, di ba napakasakit? Tayo ay kinakagat, kinakain ng ating mga konsensya. Sinasabi natin, napakatanga ko. Gusto niyo po bang lumaya sa katangahan ng buhay na ito? Ito po ang ating pag-uusapan. Paano hindi maging tanga? How to avoid being foolish and how we can be more wiser. Bakit po kailangan nating naisin ang maging mas marunong? Dahil ang sinasabi po ng unang pagbasa, pag hinanap mo ang karunungan, magiging magaan ang iyong buhay. Tingnan niyo po ang buhay niyo. Bakit nagiging mabigat? Napakaraming pagdurusa. Isang dahilan po yan. Dahil wala ang ating tamang kaisipan. Dahil nagkukulang tayo sa karunungan. Everything will become light in your life. You will have graces upon graces if you have wisdom. Kaya nga po, yun ang tanong, how can we become a lot wiser? Paano natin maiiwasan ang maging tanga? 3 bagay lang po. Unang-una, maghanap ka
ng mga matatalino at marurunong na tao. That is the first one. If you want to become wise, you need to search for wise people. Sabi po ng Proverbs that whoever walks with the wise will become wise. And whoever has companions with fools will suffer harm. Kaya napapahamak ka sa buhay dahil nakikipagkaibigan ka, nakikipagbarkada ka sa mga hangal, sa mga walang isip, sa mga tanga. Again, pardon for the term. Pero kung hindi po tayo maiinsulto, kung hindi po tayo masasaktan, di po ba, hindi natin nanaisin na magbago. Kaya nga po, dapat nating isapuso ito. Kung ayaw mong maging tanga, umiwas ka sa mga tanga. Amen? Bakit po sa tingin nyo, sa ating nabasang ebanghelyo, sa kwento ni Jesus, ang mga dalaga, hangal sila, walang isip. Dahil magkakaibigan sila. They were a group. Sabi po, 5 dalaga ang matalino. 5 dalaga ang hangal. Nagiging hangal ang tao pag sumusunod siya sa ibang hangal. You follow 5 intelligent people, my dear friends, you will become the 6. You follow 5 rich people, my dear friends, you will become the 6th rich person. You follow 5 healthy people, my dear friends, you will become healthy as well. Tanungin niyo po, sino ba ang aking mga sinusundan? Sino ba ang aking kaibigan? My dear friends, the quality of your life will depend on the quality of your friends. Kung gusto mong maging maganda, maayos ang iyong buhay, nag-uumpisa yan sa iyong mga sinasamahan, sa iyong mga sinusundan. Kaya nga po, alam nyo, kung may problema po kayo sa inyong mga asawa, sana umiwas-iwas din po kayo sa mga misis na may problema po sa kanilang mga asawa. Alam ko po, misery loves company. Diba? Sino ba makakaintindi sa iyo kung hindi rin yung mga ibang nasaktan? Pero kung lahat kayo nasaktan, lahat kayo malungkot, paano kayo magiging masaya? Hindi po ba? Kung gusto mong magkaroon ng solusyon, yung inyong away mag-asawa, maghanap ka ng ibang mag-asawa na nalampasan na nila yung kanilang problema. Yan yung mga magandang maging kaibigan. Hindi po ba? Alam niyo po, kung meron po kayong utang, sana po umiwas-iwas din po kayo doon sa mga maraming utang. Hindi po ba? Kasi po, paano ka makakabayad ng utang kung yung mga pinakikinggan mo, marami ding utang. Kung gusto mong umangat ang iyong buhay, kung gusto mong umayos ang iyong negosyo, aba, matuto ka doon sa mga nagtagumpay sa kanilang negosyo. Makinig ka sa kanila. Pag-aralan mo kung anong kanilang ginagawa. Gusto mong lumaya sa iyong pagkakasala, sa iyong bisyo? Umiwas-iwas ka sa mga kaibigan mo na puno din ng bisyo. Mga magulang, kung nakikinig po kayo, hindi po masama na piliin nyo yung kaibigan ng mga anak nyo. Because remember, my dear friends, the future of your children depends on who they accompany. Kung mabubuting impluensya po yung mga kaibigan nila, aba, maganda po ang kinabukasan ng inyong mga anak. Yung karunungan natin ay nag-uumpisa hindi sa kung ano ang ating nalalaman, pero kung sino ang ating pinapakisamahan, ang ating sinusundan. Kaya nga po ang hamon sa atin, sundan natin si Jesus. Dahil si Jesus ay ang karunungan na nagkaroon ng laman. Just try to meditate on that, to imagine that. Wisdom becoming man, in person, becoming flesh. Kaya po, napakahalaga na maging kaibigan natin si Jesus. Di ba, pagkaibigan mo ang isang tao, nakikinig siya sa problema mo. Pero sino ang pinakamabuting kaibigan? Hindi lang yung marunong makinig sa'yo, pero binibigyan ka pa na magandang advice. Sino ang pinakamabuting magbigay ng advice, counsel, o guide sa atin kung hindi ang Diyos? Napakarami natin mga kaibigan dito sa mundo, pero ang nakakalungkot, ang pinakahuli na nagiging kaibigan natin ay ang Panginoon. I ask you this question, my dear friends. When you pray, how do you talk to Jesus? How do you talk to God? Do you talk to Jesus like a friend? Try it. Kausapin mo siya, kamuka, kung paano mo kinakausap ang iyong kaibigan. At pagkatapos mong magsalita,
tumahimik ka at makinig ka. Hindi ka mawawala, hindi ka masasaktan, hindi ka magwawala sa buhay mo kung pinapapasok mo ang karunungan na naging tao, si Jesus. Magiging kaibigan mo lang siya, magkakaroon ng kapayapaan, kaayusan sa iyong buhay. Amen? Para hindi ka maging tanga, maghanap ka ng mga matatalino, marurunong na tao. Unang-una na ang ating Panginoong si Jesus. But secondly, if you want to avoid being foolish in your life, kailangan din po, we have to find what is truly important in our life. Hanapin mo kung ano yung pinakamahalaga sa iyong buhay. Bakit nasasabi natin ang isang tao tanga? Dahil meron siyang hinahanap na walang halaga. O meron siyang hinahawakan, pinoproteksyonan na wala naman talagang tunay na kahulugan. Alam niyo po, sa Amerika, meron pong isang tao nakaisip na magtinda po ng mga bato. Ang tawag po niya dito ay pet rocks, alagang bato. Pinagtatawanan po siya ng napakaraming tao. Pero alam niyo po kung ano nangyari? Ang dami pong mga tao ang bumili. Yung pong bato na nakikita niyo sa daan, nilagyan lang po ng box. Binenta po, tigwa $1, $5, $10. Ang dami pong bumili. Hindi po ba nakakatawa yon? Pero sino yung mga bumili? Yung mga tao na napaka-foolish, walang isip. Meron silang sariling pag-iisip bakit para sa kanila yun ay mahalaga. Hindi po kaya ang Diyos pinagtatawanan din tayo dahil napakarami sa atin hinahabol, hinahanap ang mga bagay na wala naman talagang halaga sa ating buhay. Kamukha po, balikan natin ang kwento. Bakit hangal o may pagkatanga itong mga dalaga? Dahil hindi nila binigyan ng halaga o importansya ang kasalan. Alam niyo po, itong kasalan nung panahon ni Jesus ay hindi lang isang pagkakataon para makipagsaya, makipagsayawan. Pero ang kasalan nung panahon ng ating Panginoon, mahalaga po yan para sa mga dalaga. Dahil ginagamit po nila yan, isang event for matchmaking. Diyan po pwede nila makilala ang kanilang mga future husband. Kaya nga po nagdadala sila ng mga lampara, ng mga ilawan para ipapakita nila yung kanilang kagandahan. Pag may nagkagusto po sa kanila, mapalad sila. Dahil secure na ang kanilang future. Mayroong magtatanggol sa kanila, may magtatrabaho para sa kanila, may mag-aalaga sa kanila, may mag-provide para sa kanila. Pero imagine niyo po, kung walang magkakagusto sa iyo, tatanda kang dalag. Sino na lang ang mag-aalaga sa iyo? Sino na lang ang tutulong sa iyo? Ang mga pinakakawawa nung panahon ni Jesus ay ang mga matatandang dalaga. Tingnan niyo po kung ano ang sinayang ng mga hangal na dalagang ito. Bakit naging hangal sila? Dahil hindi nila binigyan ng pansin ang tunay na mahalaga. Ask yourself this question, my dear friends. Do I really give time and effort to what is really important in my life? Huwag niyo pong kakalimutan ito, mga kapatid. Ano pong mahalaga sa ating buhay? Una ay ang ating karanasan ng buhay. The experience of your life. But secondly, your soul, ang iyong kaluluwa. Kung wala ang karanasan mo dito sa buhay na ito, wala ang buhay mo. Di po ba? Walang halaga ang buhay mo. Tingnan niyo po, kahit na nasa inyo na ang mga pinakamasarap na pagkain, pero napakalungkot mo, hindi mo kasundo yung kasama mo kumakain, nagagalit ka sa kanya. Para saan pa yung masarap na pagkain? Para saan pa yung maraming ang inyong kinakain? Walang halaga, hindi po ba? Pero kahit na kakarampot, kakaunti, o hindi man masarap ang pagkain, pero masaya kayong kumakain, di ba? Nakakainggit po yung mga kumakain na yon. So what is really important in this life? It's not really the things, your possession, but it is how you experience things. The quality of your experience. Paano mo ba nararanasan ang buhay na ito? Masaya ka ba? Kontento ka ba? Payapa ka ba? Kahit na may sakit ka, naghihirap ka, o may problema sa iyong relasyon. But if you have a quality experience, my dear friends, that is the most important. Pero pangalawa, yung iyong kaluluwa. Hindi ka mabubuhay, tandaan niyo po, kung wala kang kaluluwa. Aanuhin mo ang maganda sasakyan,
ang malaking bahay, ang maraming pera sa bangko kung wala kang kaluluwa. Kaya nga po, masasabi natin na that your soul is more important than gold, than silver, than any diamonds. Tandaan niyo po, napakaiksi lang ng buhay natin dito sa mundo. Pagkatapos ng buhay natin, ano ang mananatili? Ang iyong kaluluwa. Yan ang mabubuhay, magpasawalang hanggan. Pagkatapos ng buhay na ito, saan mo tingin pupunta ang iyong kaluluwa? Dalawa lang naman po ang pupuntahan natin Di po ba? Doon sa tinatawag nilang non-smoking area or smoking area. Ano po yung non-smoking? Sa langit, smoking area, doon sa impyerno. Pero nagdidepende ang iyong pupuntahan sa kalidad din ng iyong kaluluwa. Do you take time to take care of your soul? Sino ang tunay na matalino? Sila yung pinapahalagan nila. Paano nila nararanasan ang buhay nito? Sino ang tunay na matalinong tao? Sila yung nagbibigay ng oras at panahon na alagaan nila ang kanilang kaluluwa. Yun po ang pangalawa. Iwasan nyo maging tanga. Huwag nyong sasayangin ang inyong karanasan sa mga bagay na nagpapalungkot sa inyo, nagpapadepress sa inyo. Huwag kayong magpakatanga. Ingatan nyo ang inyong mga kaluluwa. Kung alam nyo po na masama, iwasan natin at magpatulong tayo sa grasya ng Diyos. But third and lastly, maiiwasan mo na maging tanga kung matututo ka sa iyong mga pagkakamali. You will become a lot wiser if you learn from your mistakes. Tanong ko po sa inyo, pag kumuha po kayo ng tinidor at sinaksak niyo po dun sa socket, electrical socket, ano po ang mararanasan niyo? Di ba makukuryente kayo? Masakit po ba? Masarap ang nakukuryente? Masakit. Ngayon ang tanong ko, bakit alam niyo po na masakit ang nakukuryente? Dalawang bagay lang po. Kaya alam natin, kasi una, baka yung iba sa inyo, sinubukan na. Di po ba? Minsan, nakumuha din kayo ng tinidor, ano kaya mararanasan ko dito? At sinaksak nyo ang tinidor doon sa electrical socket na saktang. Pero bakit alam nyo na masakit? Dahil merong ibang tao ang nakaranas at sinabihan ka, wag mong gagawin ito dahil masasaktan ka. So my dear friends, how do we learn? We learn by two ways. You learn by your experience, and the second, you learn by the experience of others. Alam niyo po, kung naranasan mo ng masaktan, sana maging mas matalino ka na. Learn from that experience. But also learn to trust the experience of others. Kung naranasan nila, nasaktan sila, nabigo sila, there is value in listening to that. Makinig ka. Huwag mong babaliwalain yon. Huwag mong hihintayin na masaktan ka para matuto ka. Dapat nga magpasalamat ka dahil meron na mga ibang tao ang nasaktan para sa iyo. Huwag mong sasayangin yung kanilang hirap, sakit at pagdurusa. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng katangahan? What is foolishness really? I think foolishness is you keep on doing and repeating a mistake and expecting a different result. Hindi po ba yan ang kahibangan? Hindi po ba yan ang kahangalan? Yung alam mo na sa pagkakamali mo, nasaktan ka na, nabigo ka na, nagdusa ka na, pero pabalik-balik ka pa rin. Umaasa ka na magkakaroon ng ibang karanasan, ibang katapusan. Pero mga kapatid, kailangan po nating tanggapin, hindi po ba? Kahit na paulit-ulit ka na kumain ng mataba, maalat at matamis, you will never get healthy. Amen? Kailangan po nating tanggapin, mga iba sa inyo. Kahit na paano mo itago yung iyong ibang relasyon, yung iyong ibang pamilya, malalaman at malalaman yan. Sisingaw at sisingaw yan. And having an affair will never give you peace of mind. Napakarami iniisip, no? Hindi ako mahuhuli. Okay lang yan. Basta't ako masaya. I tell you, what you are doing is foolishness. Dahil wala pa pong lalaki ang nagpasaya sa kanyang pamilya dahil sa pangangaliwa niya. Amen? At kahit na paulit-ulit nating gawin ang isang kasalanan, hindi yan ang magiging daan para makapasok tayo sa langit. There is only one way to heaven. That is by having faith in Jesus and by loving God with all of your mind, with all of your heart,
with all of your soul. Mga kapatid, kung kayo po ay nagkamali sa buhay, that is not the end of the world. Learn from that, become better. Kamukha po nakaka-disappoint ang ating kwento. Hindi nakapasok ang mga hangal. Pero tandaan niyo po, meron pang ibang kasalan. That is the good news. Kung buhay ka pa rin, kung binuksan pa rin ng Panginoon ang iyong mata, kung nagising ka pa rin, humihinga ka pa rin, anong ibig sabihin? God is giving you a new chance. So, learn from your past. Learn from yesterday. Become better para sa susunod na kasalan, makapasok ka. Sa susunod na may blessing ang Diyos, matatanggap mo. Dahil naging marunong ka na, natuto ka na sa iyong pagkakamali. Wala po sa atin ang gusto maging tanga, hindi po ba? Kaya nga po, subukan po natin maghanap ng mga matatalinong tao. Unang-una na ang Diyos. Hanapin ang tunay na mahalaga, ang iyong karanasan sa buhay na ito, ang iyong kaluluwa. Pero pangatlo, kung nagkamali ka, pwede ka pa rin magbago at matuto dito. Pinagdarasal ko po sa pamamagitan ng ating mga natututunan at sinasabuhay na mabuti at maganda, tayo ay mapuno ng pagpapala at grasya ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batin natin ang kahandaan at pagsalubong ng Panginoon ay bunga ng personal na paghahanda at biyayang banal. Buong kababaang loob at pananalig nating hilingin ito para sa ating sarili at buong sangkatauhan. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanan ng lahat ng naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, nawa siya'y maging malinaw na tanda ng buhay na pananampalataya, praktikal na pag-ibig at masiglang pag-asa para sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo, Arsobispo Florentino Lavarias, at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa tuwi na silang maging inspirasyon natin sa kanilang karunungan at kahandaang sumalubong sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naniniwalang tanging pananampalataya lamang ang magtatamo para sa atin ang buhay na walang hanggan, nawa maunawaan nilang kailangan din nila ang langis ng buhay na alinsunod sa mga kahingiang moral ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isama din po natin ipagdasal ang intensyon ng ating mga kapatid na OFW, ang mga may sakit, ang mga dumadaan sa mga pinansyal na problema. Panginoong Yesus, Ikaw ang dakilang ikakasal na nag-aanyaya sa amin sa piging ng buhay na walang hanggan. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay sa pananampalataya at pagmamahal upang kami patuloyin sa kapistahan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili mong anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa pagsangkatauhan. Ang Espiritu Santo, unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't sila't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesus, ipahayag natin ng lakas loob. sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluluhog namin ng Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng palaging nagdo-donate, nagbibigay through our Gcash at bank account sa BPI. Ngayon po darating na Pasko ay meron tayong pagbibigay ng pamaskong handog sa ating mga kapatid na dukha at nahihirapan. Meron po tayong Christmas ham na ibibigay sa kanila. At tayo po ay pipili ng 1,000 poor families. Kung gusto nyo pong tumulong, dito po sa ating donations din para kahit na paano
maging masaya ang Pasko ng ating mga kapatid na naghihikaos, pwede po kayong mag-donate pa rin sa ating Gcash at bank account. No? As low as 100 pesos po, sapat na para makapagpabusog, no? At makapagbigay ng ngiti sa muka ng ating mga kapatid na nahihirapan ngayong Kapaskuhan. At palagi niyo pong paniwalaan at isipin na anuman ang iyong tulong sa iba, ibabalik ng Diyos sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Kaya sa inyo po lahat na nagbigay na, maraming salamat po at naway patuloy kayong biyayaan, bendisyonan at pagpalain ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.